din na po ng isang grupo ng mga abogado ang sunod-sunod na pagpatay sa ilang sangkot sa iligal na droga. Handa naman ang Malacanang na imbestigahan ito pero may kondisyon. Alamin kung ano sa pag-aksyon ni Roel Ocheco. Sa tabi na ng kanyang tricycle bumulagta ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa barangay 20 Tondo, Maynila kahapon. Ayon sa kapitan ng barangay, isa ang lalaki na kinilalang si Shaq Puelias sa mga kinausap noon ng mga otoridad para voluntaryong iharap ang sarili at mga kung hindi na masasangko sa illegal na droga. Dati kasi may mga sa kanya, may allege na nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. Hindi siya nag-comply dun sa ginawa naming Oplan Tokhang yung ginawa ng ating Pangulong Duterte. No? So, yan, hindi ko alam kung dahilan yan. Aminado naman ang asawa ng biktima na dating nagtutulak ng drogang mister pero huminto na raw ito at namamasada na lamang ng tricycle. Handa raw sana itong sumuko pero hindi alam na noong Biyernes ang deadline. Hindi po siya nasabihan pero nabalitaan na po namin. Ay, ang ano namin kasi barangay 20 pa ay parola pa lang. Ay yung proper kasi dito po kami sa proper, sabi po baka hindi pa. Kaya sabi niya, sige syoko daw siya. Nadiskubre naman ng mga pulis na bukod sa pagiging pusher, sangkot din daw ang biktima sa pang-hold up. Actually, nung nakaraan linggo, hinabol pa nila yan Kasi bukod sa drug pusher yun, pagka matumal, bumabanat pa ng hold up yun Sa ibabaw ng tulay. Marami siya nabibiktima. Siguro, yung mga nabiktima niyang iba, ngayon na siya siningil. Pero para sa isang grupo ng mga abogado, hindi pa rin katanggap-tanggap ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga sinasabing sangkot sa illegal na droga. Maaring gamitin ng iba yung kampanya para sa ibang dahilan. No? Halimbawa, yung iba daw ay pinapatahimik para hindi daw magturo, no? Yung mga protector. May posibilidad din na mali yung impormasyon. Kulang-kulang, hindi talaga beripikado. So may posibilidad magkamali. Pangatlo, yung shortcuts, no? Hindi maaari na maging dahilan na hindi puksain natin yung salot ng droga pero sa lahat ng paraan hindi naman pwede. Bukas naman daw ang Malacanang na imbestigahan ang mga sinasabing illegal na pagpatay sa mga sangkot sa droga. Pero panawagan ito sa mga kritiko. Huwag po natin ibase sa speculation, huwag lang po natin ibase sa reportage. Pero kung talagang meron po mga prueba, if there is substantive evidence and proof, then the palace of the government is also of course open to any investigation. Umaaksyon, Roel Ocheco, News 5.